dito, ang tanong mo dito sa akin, so ang sagot mo galing rin sa akin. So makinig ka dito. Alhamdulillah. At tanong po ni brother, sino po ang naipako sa cross? Ang sagot po ko kanina, wala pa ako doon sa pagpako ni Kristo. At sabi niya, ay sa Biblia po, ano ang nasulat sa Biblia? Ang nasulat po sa Biblia, hindi pareho eh. Ay naipako doon sa cross, si Kristo, tatlo yun eh. Diba yun sa Barnabas? Sa may isa? Ha? Si Estas? Kisa to si Kaipas? Oh, Barnabas. Sa YouTube. Si Estas. Buksan mo yun, brother. Di ba tatlo? Tatlo sila lahat. Si Kristo ang pangatlo. Oo. So ang tanong dito, mayroong ibang nagtanong, Ustad, kung pinako si Kristo, may mga insik na ba ito nagbibinta ng pako? Mayroong nagtanong sa akin nun eh. Kasi sa atin, pag nagbibinta ka ng pako, mga insik. So mayroong nagtanong din sa akin noon na, may mga insik na pala, Ustad, dahil may pako na noon. Okay. Mayroon din, kung mga Jehovah's Witness, sino bang Jehovah's Witness dito? Hindi may niwala ang Jehovah's Witness. May Jehovah's Witness? Hindi sila maniwala nga pinako si Kristo. Ha? Ang sa mga Jehovah's Witness, ha? Sabi nila, binita, tingnan mo yung sa Jehovah's Witness, nakagano si Kristo, pinalian. Ha? Mayroong iba-iba. Dito mayroong pinako, may picture na pinako talaga, pako, nakita pa yung pako. Mayroong naman iba, may pako, may tali pa. Di ba nakita ka? May iba naman picture, may pako, may tali pa siya dito. Okay. Mayroon din nga, tinalian lang. Mayroon din pinakuan lang. Bakit sabi nila, sa bigat ng katawan, pag pinakuan dito, sa bigat ng katawan, matanggal yun. Ibig sabihin, ano ba, sa Bisaya, mag-isip ba? Ano ba mag-isip? Yung kamay mo sa bigat na ano, ha? Mapunit. Mag-isip mo na sa Bisaya, mapunit. Pagpako lang talaga dito, sa bigat ng katawan, suppose sa akin, 80 kilo ako. Pag pinako ako dito, kahit lumero sa ispa, talagang babagsak yan. Okay, at matagal yan mamatay. Ang taong pinapako sa krus, sa kapanhunan ng mga, hindi lang kasi kapanhunan ni Pilato, kapanhunan pa ng mga Egyptian, pako rin ang style, ay yung nilagay sa binibitay. Actually, bitay na gano'n, or gano'n, yan nagkakaibang teorya dyan. Okay. Ang punto talaga sa tanong ni brother, kung si Jesus ba? Sa Muslim, ay hindi po si Kristo ang napako sa Quran, hindi si Kristo ang napako, hindi rin si Kristo ang namatay. Sa Biblia, ganito. That's why, may debate ako nung last April, umuwi ako sa Pilipinas, and I challenged any Christian to debate with me na si Kristo napako at namatay na buhay ayon sa Biblia. Bakit? Kahit ang Biblia, I can use the Bible to disprove na sasabihin ko na si Kristo hindi napako, hindi namatay ayon sa Biblia. Bakit? Kung babasahin mo ang Biblia, sa panahon na si Kristo nagpasay sa cross, nakita nila si Simon Cyrene. Nakita nila at pinilit ng mga sundalo, papasanin ang cross ni Kristo. Nilipat, kabasa mo sa Biblia, nilipat ang cross mula kay Kristo doon sa balikat ni Simon Cyrene. Mabasa sa Biblia. Pero wala kang mabasa na binalik ang cross. Walang mabasa na binalik ang cross. Ang mabasa mo lang kapag dating sa Golgotha, Calvary, Golgotha, dibining bundok ng mga skulls, inabundok ng mga bang skulls sa Tagalog? Mga bungo. Dumating sila sa bundok ng mga bungo. Ang nagpasang sa cross ay diniretso nilang pinako sa cross. Ang tanong, mayroon po bang record na ang cross ay binalik kay Kristo? Wala. Wala. Isa yun, ha? Rueda. Kung si Kristo ang napako sa cross, di ba si Kristo at ang Ama, sa doktrina ng Kristiyano, anak si Jesus sa Diyos. At ang Diyos at si Kristo, mayroon silang agreement, treaty, kasabutan. Kasabutan din sa Tagalog? Kasunduan. May supplier ako. Supplier ng Tagalog, Bakubulari. Alhamdulillah. Kasunduan. Ang anak at ang ama may kasunduan. Ano ang kasunduan?
naligtasin ni Kristo sa kanyang anak ang lahat ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Totoo, hindi? Totoo. May kasunduan daw. Ha? Nga, sabi nga sa Titus 1 verse 2, in hope of eternal life promised before the world began. In hope of eternal life. Ha? Titus 1 verse 2. In hope, sa pag-aasa of eternal life, na buhay walang hanggan. Promised before the world began. Bago daw ang mundo nagsimula, nandoon na ang promise sa kaligtasan. Eternal life. What? Eternal life? The what? The blood of Jesus Christ. Sabihin natin totoo. Sabihin natin for the sake of discussion, sabihin natin totoo, nasa dugo ni Jesucristo, ligtasin niya, at ito ay kasunduan ng Ama at ng Anak. Yung nandoon na siya sa cross, si Jesucristo, yung namatay na siya, anong sigaw niya? Diyos ko, bakit mo ako? Pinabayaan. Si Jesus kaya yun? Kung si Jesus, hindi ganoon. Kasi may kasunduan sila. Sabi niya, Diyos ko, salamat po, natupad na ang ating kasunduan. Dito, mamatay na ako. Tigo. Di ba? Diyos ko, nasunod na po ang ating kasunduan. Naligtasin na po natin ang mga tao na may kasalanan. Dito na po ako sa krus. Mamatay na po ako. Salamat po. Ganun salamat? Hindi. Anong sinabi niya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ibig sabihin, bakit hindi mo ako niligtas? Di ba ba? Ang ibig sabihin, bakit hindi mo ako niligtas? Makapangyarihan ka, ikaw ang Diyos, nagdadasal ako sa iyo, humihingi ako ng saklulo, hindi mo ako sinakluluhan. Di ba yun ang ibig sabihin? Ay, hindi si Jesucristo yun. Dahil kung si Jesucristo ba yun, hindi magsalita ng ganyan. Pangalawa na yun. Okay. Bakit ba siya pinako? Dahil akala ng pagpako, siya si Kristo, siya nag-aangkin ng Misaya, siya nag-aangkin ng anak ng Diyos, siya nag-aangkin ng Diyos mismo, at gumawa ng himala. Yun ang iniisip ng mga tao. Sa iniisip ng mga tao, wala ka doon isa tama? Wala ka isa doon tama? Dahil nagpako ni Kristo, nag-isip sila, ito si Kristo, ito nag-aangkin ng Misaya, ito nag-aangkin ng anak ng Diyos, ito nag-aangkin ng Diyos. Imposible naman sa yung iniisip ng mga tao, walang isa doon. So yung namatay ni si Kristo, bago siya mamatay, sabi niya sa Biblia, patawarin ninyo po sila, Diyos ko, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So si Kristo yun, hindi sabihin ng ganun. Sasabihin lang niya, kung hindi siya si Kristo, hindi nila alam ang kanyang ginagawa dahil hindi nila alam na ako hindi si Kristo. Yan ang ibig sabihin. Di ba? Hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Akala nila ako si Kristo, ako ang Mesiyas, ako ang Diyos, patawarin sila Diyos dahil hindi nila alam. Yan sasabihin lamang kung hindi si Kristo ang napako. Kung si Kristo ang napako, sabihin niya, Panginoon, tama po ang ginagawa nila. Dahil kasunduan po natin at iniisip po nila na ako si Kristo, ako ang Misaya, ako nag-aangkin na Diyos, ako yung napako na ngayon, tama po sila. Di ba yun sana sasabihin? Ang sinabi niya, patawarin niyo sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Tatlong ebidensya niya. Tatlo. Apat, di ba ayon sa paniniwala ng Kristiyano, nailibing si Kristo, mabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Totoo hindi? Totoo na si Kristo ay nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Tingnan natin naman, sundan naman natin kung 3 araw. Nilibing si Kristo ng Biyernes, Sabado, Biyernes ng hapon nilibing. Siyempre, Sabado ng hapon, isang araw. Linggo ng hapon, 2 araw. Ang tanong, nakaabot ba ng linggo ng hapon? Hindi, dahil ayon sa Biblia, madiling araw pa lang ng linggo, nabuhay na si Jesucristo. Palpak, hindi. Palpak, dahil madaling araw pa lang, hindi nakaabot ng 3 araw. Sino ang paniniwalaan natin?
Yung mga Kristiyano o ang Biblia? At sino nagsabi na pagkatatlong araw? Si Jesucristo nagsabi siya. Mateo 12, versikulo 39 at 40. Tinanong si Jesucristo at hinahamon si Jesucristo, Master, bigyan mo po kami ng himala. Bigyan mo kami ng himala. Ang mga Hudyo ay nagtanong ni Jesucristo, o requesting Jesus Christ, bigyan mo kami ng himala. Kung ikaw talaga ay propeta, anak ng Diyos, whatsoever, give us proof. Anong sinagot ni Jesucristo? You evil and adulterous generation. Evil and adulterous. Ano ba evil sa Tagalog? Demonyo. Satanas. Yung kayo mga satanas, demonyo. O magsilayo kayo sa akin. Ha? Evil and adulterous. Ano ang adulterous? Mapit, mga ngalunya. Mga ngalunya. Hinihingian. Ako ngayong propita, example lang ha. Ako si Jesus. Ikaw, Ibrahim, propita ka. Bigyan mo kami ng ebidensya. Tapos ang isasagot ko, demonyo. Ha? Mga ngalunya. Matamis na salita, hindi. Ha? Ganun na si Jesus. Ayun sa Biblia, ganun si Jesus. Mga mapit, mga ngalunya, mga demonyo. Kung Pilipino, gaganunin mo, sampalin ka niya. Pilipino, lapitan sa Pilipino. Kumayan, taga saan ka? Hoy, demonyo, bakit nagtanong ka? Ay, suntok, maabot mo. Ha? Pilipino? Gusto mo ang Pilipino. Ang Pilipino. Tapos, minsan ka nagtrabaho. Ha? Tanongin mo isang babae, minsan ka nagtrabaho. Hoy, demonyo, bakit ka nagtanong? Anong klase siyang babae? Si Jesucristo, propeta, anak ng Diyos. Yung tinanong siya, ang sabi niya, oy, demonyo, mga ngalunya, you are seeking after a sign. Naghanap ba kayo ng himala? There will be no sign given to you. Walang ibibigay ang himala sa inyo, except like into Jonah. Maliban lamang, gaya kay Hunas. For Jonah was 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights in the belly of the well. So shall be the Son of Man, shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sinabi ni Jesucristo, 3 days and 3 nights. Gaya ni Hunas. Sino ba si Hunas? Propeta Hunas na tinapon sa dagat, nilunok sa isda, sa balyena, buhay patay. Buhay, ayon sa Biblia, si Hunas nilunok sa balyena, 3 araw at 3 gabi, ikot-ikot sa dagat at binalik, binuga sa Ninibe. Buhay si Hunas. Anong akala ng mga tao? Patay. Ay, itatapon ka sa dagat, bagyo. Itapon ka sa dagat, mabubuhay ka. Ang anong iniisip ng tao, pag tinapon ka sa dagat, di patay, pero ang totoo, buhay. Anong sabi ni Jesucristo? Ang himala nang ibigay ko sa inyo, gaya ni Hunas. Si Hunas ay 3 araw sa loob ng tiyan ng isda at 3 gabi. Yun din ang mangyari sa anak ng tao, 3 araw at 3 gabi. Ha? Anong akala ng mga tao? Si Jesucristo. Patay, hindi. Patay. Totoo ba nga patay? Ay talagang patay. Sa Christianity, hindi lang paniniwalang patay, talagang patay sa Christianity. Pareho kay Hunas. Hindi. Ang akala ng mga tao sa kapanahonan ni Hunas, pagtapon sa tubig, patay. Pero pala, buhay. Yung si Jesucristo, yung pinako sa cross kung siya, at nidila sa libingan, ang libingan, akala nyo ang libingan pareho sa atin? Nga, ano bang libingan sa atin? Yung Hunos de Aparador? Alam niyo yung libingan sa atin? Pansyon? Tapos ganon? Hindi ang libingan ni Cristo ganon. Ano pang libingan sa atin? Hukay ng lupa. Kung mahirap ka, ilagay ka lang diretso, tabunan ka sa lupa. Libingan niya sa atin. Pero sa kapanahonan ng mga propita, at hanggang ngayon, mga Muslim, ang libing ng mga Muslim iba. Hindi katabunan ng lupa. Sa Muslim, pag nilibing ka, naghukay ng gano'n palalim, tapos mayroon yung hulos dito, parang drawer. Tapos ipasok ka doon, lalagyan ng mga bato, o lalagyan ng kahoy, tapos ang lupa, babagsak doon, ang katawan mo, cover, hindi ka na lapitan ng lupa. Si Jesucristo, ang libingan niya hindi gano'n. Kuweba, langob ba sa Bisaya? Anong langob sa Tagalog? Kuweba. Langob, kuweba, no? Yungib. Malaking yungib. Dinala si Jesucristo doon. Ayon sa Biblia, madaling araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena, and other Mary and Peter, wala na silang nakita.
araw na linggo. Nilibing siya Biyernes ng hapon. Tingnan mo nga, sabi ni Jesucristo, 3 days and 3 nights. Okay. Sabi naman ng mga Kristiyano, 3 days. Kalimutan natin ang salita ng Kristo. Sunod tayo sa salita ng Kristiyano. Dahil ang Kristiyano, sabi niya, 3 days daw. Sabi ni Kristo, 3 days and 3 nights. Ako natin ang salita ng Kristo. Dito tayo sa salita ng Kristiyano na 3 days. Sundan natin kung tama. Nilibing ng Biyernes ng hapon. Isa pa ito ng hapon, isang araw. Linggo ng hapon, 2 araw. Hindi. Hindi pa sumikat ang araw ng linggo, ay wala na doon ang katawan ni Kristo. Hindi tama. Ilang ebidensya na? 4 na. Huh? 4 na ebidensya. Another thing, tinanong si Jesucristo tungkol po sa taong mamatay at mabuhay. Ano po mangyayari sa pananampalataya ng Christianity hanggang ngayon? Ano po ang pananampalataya ng Kristiyano? Pag namatay ka, mabuhay ka, espiritu. Di ba? Kristiyano kayo? Pag namatay ka, nabuhay ka, espiritu. Ano sabi ni Jesucristo ang espiritu? Ang espiritu, walang buto, walang laman. Di mo ba? Ay si Jesucristo, kung siyang nabuhay, nagpakita sa kanyang mga disipulo at natakot ang mga disipulo. At anong nangyari? Bakit sila natakot? Kasi akala nila, nakakita sila ng multo. Di ba? Kayong mga Kristiyano, pag may namatay, bumalik. Di ba natakot kayo? Dahil akala niyo multo. Di ba? So natakot din yung siguro. Akala nila multo na. O, buhay eh. Sabi ni Jesucristo, huwag kayong matakot. Anong ginawa ni Kristo? Humingi ng pagkain at kumain. Ang multo ba ay kumakain? Kung bibigyan mo ng pagkain ng multo ay kumakain? Ang taong namatay naging espiritu ay kumakain, pagpapatunay na si Jesucristo ay hindi nabuhay muli, siya pa rin. 5 ebidensya na. 5 ebidensya na. Okay? Dagdagan natin, si Thomas nakarinig. Sabihin niya kung maniwala, hanggang aking kamay, hindi makahawak sa kanyang kamay at sa kanyang gilid. Maniniwala lang ako kung ang yung kamay ko ay ganun-ganon. Ay, nagsasalita pa lang si Thomas, dumating na si Kristo. Ay Thomas, hindi ka maniwala, halika! Halika! At yung kamay, hawakan mo yung kamay, no, at yung gilid ko, sige, hawakan mo! Nako, nahawakan ni Thomas, wala. Nahawakan, nagpapatunay niya, hindi espiritu. Sabi ni Jesucristo, Thomas, ang espiritu, ang namatay na buhay, walang buto, walang laman, ako meron. Anin na ebidensya. Ha? Anin na ebidensya. Pagpatunay na si Jesucristo, hindi namatay at hindi nabuhay. Another prueba. Yung si Jesucristo ay dinala na doon sa libingan. Ang Mary Magdalene and the other Mary, humingi po ng yung perfume, pabango. Nagdala sila ng pabango, dalhin nila kay Kristo. Pabango. Ang how many kilo, ang limutan mo, how many kilogram? Dinala nila. Anong araw yun humingi sila ng pabango? Humingi sila ng pabango, yung pagkalinggo na. Okay? Kung si Jesucristo ay nalibing na, sino sa Kristiyano pag nalibing mo, lagyan ng perfume ang nalibing na? Sa Kristiyano na pananampalataya, ang taong nalibing, lagyan mo pa ng perfume, nalibing na 1 araw, 2 araw, nalibing na, lagyan mo pa ng perfume? Ay hindi, magdala ka lang ng perfume, pagbango kung siya ay buhay. Ha? Pabanguhan mo lang siya kung buhay. Pero kung nalibing na, kalkalin mo yung tapos lagyan mo ng perfume, sinong gumawa niyan ngayon? Marami akong kaibigan, mga kapatid, marami akong pagpapatunay na mula sa Biblia na si Jesucristo hindi nabuhay, hindi rin namatay. Kundi si Jesucristo, yun pa rin siya nakita sa mga disipulo, hinuha siya ng Allah sa langit. Kung babasahin mo ang Lucas, sabi, kung babasahin mo sa Lucas, okay? When Jesus Christ prayed, God heard His prayer. And God sent an angel and strengthening Him. If you want to read, basahin mo. And the angel from heaven down and came to Jesus Christ and strengthening Him. Ano bang strengthening Him? Ano sa Tagalog? Ipakusog siya, ipadasig siya, ha? Pinalim. Pinagsayaw yung anghel doon kung inalaw si Kristo. Ha? Pinalakas. Ayun. And the angel came from heaven and strengthening Jesus.
pinalakas daw si Kristo. Nagdasal si Kristo. Ano ang dasal ni Kristo? Ang dasal ba niya, Diyos ko, ipapako ako sa cross? Diyos ko, ipapatay mo ako? Anong dasal ni Kristo? Kung pwede, hindi mo ako ipapatay. Ang aking pagkainumin na kupa, this cup which I drink, let pass over me. Ang ibig sabihin, kung pwede itong kamatayan ng aking harap, ipapass over me. Ang ibig sabihin, huwag mo akong patayin. Yun ang dasal ni Kristo. And the angel came and strengthening him. Okay, angel example. Halika na, Abdullah. Please, sandali lang. Sagutin ko ngayon. Sagutin. Ito si Kristo, nagdasal. Example lang. Ang dasal niya, para hindi siya patayin. I am an angel from heaven. I'm strengthening him. Anong sabihin mo sa kanya? Nagdasal ka, umiyak, pinadala ako sa Diyos eh. Para itako ka, ipapatay ka eh. Strengthening yan. Strengthening ka yan. Ay pinadala ako sa akong anghel. At huwag kang magore. Ano yung dasal mo? Dininig na. Na gusto mo, ayaw mo mamatay? Dininig na. Itako ka naman sa kursi, no problem. Strengthening ba yan? Pero kung strengthening, kung sabihin ko, don't worry. Allah will save you. Hindi ka matakot sa cross. Huwag kang matakot. Dahil pinadala ko ng Diyos para ligtasin ka. Hindi ka mamatay, hindi ka matakot. Strengthening yan, hindi. Yan ang strengthening. Hoy, dito ka na. Dito ka na. Marami pa kong prueba sa Biblia nagmula na si Kristo, hindi na pa ako, hindi namatay. Another,